welcome back to my channel. It's me again, Ron Herrera Jesus. So, kamusta po kayong lahat guys? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, update lang no, sa recent na nangyari sa Clark International Airport, yung issue about sa phone nung kabayan natin or kabalen because Kapampangan siya. So, ako kasi recently lang din ako umuwi last year. Wala pa namang 1 year, so fresh pa rin, no? Ma-advise ko lang sa mga gustong umuwi sa Pilipinas kasi bago bumaba yung eroplano natin sa Manila or sa Clark or sa parte man yan ng Pilipinas, may mga inaabot na yung mga service crew or yung mga flight attendant, cabin crew na mga papel, especially sa mga Pilipino, no? Baka din sa mga ibang lahi, ewan ko, hindi ako sure doon, no? Kasi nung time ko sa natatandaan ko guys, inabot yung papel na yun na kailangan pilapan lahat ng information doon, yung mga blankong papel at sagutin lahat ng nandun is bago like 1 hour or 2 hours before bago lumanding sa Clark ng time ko, ha. So, pag ako kasi, syempre, wala ka naman time magsulat sa, kung may space ka, kung kaya mong gawa ng paraan sa loob ng eroplano, pilapan mo na yung mga kaya mong pilapan. Or ako kasi ang ginawa ko yung kalahati sa eroplano, sa upuan ko, and then paglabas ko yung ibang kulang pa. So, kasi ako, masigurado akong tao, no? Ang ginawa ko, kung ano yung nasa katawan ko or sa hand carry ko na importante talaga is dineclare ko lahat sa papel kasi ayoko yung magkaroon ng problema, no? Kasi syempre gusto natin smooth lahat, exit tayo, dire-diretso yung labas natin ng airport. So kung napanood niyo yung video ni Kabayan, let's say dineclare niya dun sa papel pero ini-insist parang parang hindi siya naka-declare kasi padala lang sa kanya nung mga kaibigan or kamag-anak niya sa Dubai, sa Pilipinas, 'di ba? So, para maiwasan yung ganung problema, i-ano niyo na lang kung sakali may padala, i-consider niyo na lang na sa inyo. Or kung yung resibo man nun is nakapangalan sa ibang tao, mas maganda na at least may Xerox copy kasi sa Pilipinas everyday nagbabago yung nagbabago yung policy sa government, sa airport, or kahit local company or private company. Madalas nagbabago yung sistema, kaya minsan hindi mo alam. Example, bukas ganito yung policy, kailangan implement natin to, and then by next month, by next day, iba na naman yung policy. Di ba napakagulo sa atin, lalo na sa Pilipinas. So tayo yung mag-a-adjust doon, no? Kailangan nag-Google tayo, nag-YouTube tayo, manood tayo ng mga informative vlog na kailangan nating panoorin para in case ready tayo sa lahat, di ba? Para maiwasan natin yung ganong problema katulad ng nangyari kay Kabalen or Kabalen natin or dun sa kabayan na umuwi galing Middle East. So, ngayon, ang nangyari is parang hindi naka-declare or hindi sa kanya nakapangalan kasi nga padala lang. Nung time ko kasi, nung umuwi ako ng Pilipinas, lahat sinulat ko. Ultimo relo ko, sinulat ko. Basta importante yung mga may halaga na bagay, okay? So, ang sinulat ko kasi may 2 gold na singsing ako, bracelet, tsaka isang necklace. Sinulat ko din yon. Hindi ko nilagay yung eksaktong gramo, pero at least in-identify ko sila kung ano sila. Chinek nga din nung pa-exit ako nung sa Clark. Chinek nga, nasan yung gold museum. Chinecheck niya isa-isa. Kasi parang iakyat mo ulit yung maleta mo or dadaan ulit sa x-ray palabas eh. Parang ganun yung natatandaan ko. Pero yun nga yun, no? So, yun nga guys, pati yung pera ko, kasi wala akong Philippine money nun, euro siya, like may dala akong cash na around 700 to 800 euro. Dineclared ko din yon. Yung 2 relo ko, yung Tommy tsaka yung G-Shock. And then ano pa yung mga mahalaga, mga phone, 3 phone ang sinulat ko din doon, 11 Pro Max, Android, Vivo, tsaka yung isang parang mababa lang yung brand pero in-indicate ko pa rin yun kasi nga
advance akong konti mag-isip dahil iba-iba nga yung pulisiya natin sa Pilipinas. Minsan hindi tayo updated kasi hindi natin napapanood sa balita kung ano naman yung mga bagong ano nila. Mas maganda kasi every change ng batas or policy ng airport, let's say the airport, kailangan naaabiso din sa like sa balita 24 oras para lahat na share yun ng mga kababayan natin overseas sa yung mga OFW, di ba? At least updated tayo sa mga nangyayari. At hindi tayo nagkakaroon ng aberya o problema pagdating sa Pilipinas. So, ang may advice ko lang guys, kung may laptop kayong dala, basta mahalaga, basta may value yan, laptop, sing-sing, sirang cellphone, sirang alahas, i-declare nyo lahat dun sa papel o ultimo cost ninyo. Yung pera sa ATM or pera sa credit card, hindi na nila kailangan yan kasi sa card lang naman yan. But yung mga physical na lang nakikita sa mata nila, yung mga agaw attention, yung pwede kang gawan na ng problema. Kasi, di ba, minsan may mga sa NAIA, sa Clark, or saan pa man, may gumagawa talaga ng pera dyan. And experience ko pa sa Clark nung nagpasundo ako, kasi yung mga luggage ko, walang padlock. Walang padlock. Yung code kasi nila, hindi ko pinalitan, no? So, parang, alam mo, may idea. Kasi yung mostly, like, hindi branded na mga maleta, yung nag-start yung mga password nila is sa 5 or 6-0. Ako kasi hindi ako nagpapalit. So, naka-indicate, syempre isipin nila na nagpalit ka, di ba? Kasi nga, nagbiyaya ako sa Europe, nagbiyaya ako sa Middle East. So, isipin ko, yung password ko is iba-ibang numbers na siya. Kaso hindi, 0 lahat din. And then, pag-check ko ng bukas, kalkal yung gamit ko. So, yung mga relo ko, nasa hand carry ko. Tinanggal ko yung box. Yung box lang yung nandun sa luggage ko. So, inisip siguro nila, akala nila jackpot. Nawawala ngayon yung mga box ng relo. Hindi kinuha nila yung box, siguro akala nila may laman. Yung box ng Gcash, box ng Tommy, akala nila jackpot sila doon. Pero wise din ako kasi nga, hinahan carry ko yung mga hindi ko nilalagay sa luggage. Kasi nga, mahal yung G-Shock ko, magkano kung bili yun sa euro, like 300 euro, yung Tommy ko nasa 250 euro, di ba? So, maging masigurado tayo sa mga natin, like, basta lahat ng valuables mo dapat nasa hand carry yan. Kasi sa hand carry, ikaw lang may hawak niyan all the time. Sa loob ka ng aeroplano, palabas ka. So, hintayin mo lang yung luma-luma mong damit or yung pasalubong mo dun sa maleta. At least, kahit yun kasi chocolate or shoes, madali lang naman palitan Pero yung phone, kasi nandun yung importanteng contact mo, bagong phone, kasi syempre regalo mo yun sa mga kamag-anak mo or anak mo. And then halahas, di ba? Napaka niyan. Kumbaga, investment yan. So, yun guys, ang may advice ko lang, isulat nyo lahat ng kapaki-pakinabang na gamit ninyo and especially yung mga nasa hand carry ninyo na importante. So, para sa akin, may advice, huwag na kayong maglagay sa luggage kasi may nasisirang padlock, may nabubuksan na maleta. Kayang-kaya nila yan, expert na sila dyan, lalo na yung mga taong talagang nangangailangan. Diba? Napanood nyo naman siguro yung babaeng lumunok ng $1. So, talagang gagawa sila ng paraan para makakuha sa mga kababayan. Kasi inisip lahat ng kababayan natin na umuwi sa Pilipinas is maraming pera. Pero hindi nila alam yung iba, magkano lang ang dala pa uwi. Minsan may emergency lang na inaayos. So, yun lang guys, ang tip kong masasabi sa inyo. So, sa mga uwi po this year or sa susunod man taon, ingat po kayo kabayan. Salamat.